Lumaki si Isandro Velasquez sa isang tahanang puno ng ingay, tawa, away, at pagmamahal. Isang tipikal na pamilyang Pilipino na kahit gipit ay nagagawa pa ring maging masaya. Bilang pangalawa sa 6 na magkakapatid, ngunit panganay na lalaki, maaga niyang natutunan kung ano ang ibig sabihin ng responsibilidad. Mula pagkabata, siya ang inaasahang magbuhat ng galon ng tubig, mag-igib, magbantay ng kapatid, at tumulong sa maliit na sari-sari store ng nanay nila. Hindi naman yon issue para kay Andro. Lumaki siyang may pusong handang magbigay. May likas siyang kabaitan. Yung tipo ng kabutihang hindi sinusukat, hindi pinagmamalaki, at hindi kailanman binibilang. Para sa kanya, ang pagtulong ay hindi trabaho, kung hindi paraan ng pagmamahal. Pero habang lumalaki sila, hindi maiwasan ang hindi pantay na pagtingin. Ang ibang kapatid niya ay lumaki na may sariling desisyong walang minasamang pananagutan. Nag-asawa ng maaga, nagkaanak ng hindi pa stable, at madalas umasa sa magulang. Sa tuwing may problema sa pera, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na binabanggit ng mga magulang, mga kapatid, at kahit pa mga kapitbahay. Isandro, o walang iba kung hindi si Andro. Nang makatapos siya ng vocational course at makapasok sa trabaho bilang hotel utility sa Maynila, halos lahat ng unang sahod niya ay napunta lamang sa kanyang pamilya. Hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, normal lamang iyon. Masaya siya tuwing nakakatulong, lalo na kapag nakikita niya ang ngiti ng kanyang mga magulang. Ngunit ang mundo ay hindi pareho para sa bawat anak. May nag-a-adjust, may nagpapabaya, at ang iba niyang kapatid, kahit may sarili ng pamilya, ay humingi pa rin kay Andro. Panghanda, pangpagamot, pang-aral, pangregalo, o minsan pa'y pangluho. At dahil takot siyang masabihang masama, lagi na lamang siyang umuoo. Noong makaalis siya papuntang Middle East bilang service crew, mas lalo siyang naging sandigan ng kanyang pamilya. Doon niya unang naranasan ang hirap ng pag-iisa, pagod, homesick, at walang tigil na trabaho. 4 na oras lamang ang kanyang tulog. Minsan ay 3 pa nga, pero pinipilit niya. Lagi niyang iniisip, kaya ko to, para to sa pamilya ko. Sa unang taon niya sa abroad, halos buwan-buwan siyang nagpapadala. Kapag may handaan sa Pilipinas, siya ang palaging sponsor. Kapag birthday ng kanyang pamangkin, siya ang nagbibigay ng bonggang regalo. Kahit mas mahal pa sa kayang bilhin ng magulang ng bata. Minsan nga, pati panghanda ng isang pamangkin na hindi naman niya gaanong nakakasama, siya pa rin ang nagbabayad. Sa larawan sa social media, sipag pa ang proud na proud, parang sila ang nagpa-birthday ng magarbo. Kahit si Andro naman talaga ang naghirap at nagbigay. Subalit hindi iyon ang nakapagpabigat sa kanya. Ang tunay na nagpapabigat ay ang unti-unting pagkawala ng pasasalamat. Kapag nagbigay siya, ay para bang normal na lang. Kapag hindi siya nakapagbigay, ay meron kaagad na nagtatampo at may parinig pa. At doon nagsimulang kumirot ang puso niya. Doon niya unang naramdaman ang pagkapagod, hindi lang sa katawan, kung hindi sa kanyang kaluluwa. Pero noong mga panahong iyon, hindi niya pa alam na ang pagkapagod na iyon ay siyang magtutulak sa kanya para unti-unting mabago ang kanyang buhay. Habang tumatagal ang paninirahan ni Andro sa abroad, mas dumarami ang responsibilidad na ibinabato sa kanya. Kung noong unay mga simpleng pakiusap lamang, katulad na lamang ng pambili ng gatas, bigas, o gamot, ngayon ay naging pang-araw-araw na utos na tila ba obligasyon niyang tugunan. Hindi na ito isang pakiusap. Hindi na ito kung pwede. Ang dating salamat ay unti-unting napalitan ng pakisend na lang. At ang dating hiyang-hiyang tono
ay naging kampante, sanay at halos wala ng konsiderasyon. Isang araw, nag-message ang ate niya. "Birthday na ni Bunso. Baka may panghanda ka dyan. Alam mo naman gusto namin simple pero bongga rin." Napakurap si Andrew. Simple pero bongga? Ano ba talaga? Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas nang magpadala siya ng pambayad sa naantalang kuryente ng isa pang kapatid. At noong isang buwan, siya rin ang sumalo sa pagkakautang ng magulang sa tindahan. Pero gaya ng nakasanayan, hindi siya kaagad tumanggi. Matagal bago siya natutong mag-no. At sa panahong iyon, hindi pa siya umaabot sa puntong iyon. Kaya kahit mabigat, ay nagpadala pa rin siya. Nagkwenta siya sa maliit niyang kwaderno, remittance, tuition, allowance, at panghanda. Halos wala na siyang natira para sa kanyang sarili, kung hindi pamasahe at pagkain na lamang. "Bahala na," sabi niya sa kanyang sarili. "Para sa pamilya ko naman to." Ngunit habang pinipilit niyang maging matatag, nagsisimula ng mabiyak ang lakas ng loob niya. Sa trabaho, napapansin ng coworker niya na palagi siyang tahimik, malungkot at para bang laging pagod. "Bro, pahinga ka pag day off ha," sabi ng isa. Pero tuwing may day off si Andrew, hindi siya nagpapahinga. Gumagawa siya ng overtime para lamang makabawi. Pag uwi niya sa barracks, pagod na pagod siyang bumagsak sa kanyang kama. Pero hindi pa rin siya pinapalaya ng mga notification sa Messenger. 1, 2, 5, hanggang sa 10. Mga mensaheng humingi ng tulong. Mga tanong kung may extra ka. Mga reklamo kung bakit hindi siya kaagad nagre-reply. Isang gabi, habang tinitignan niya ang social media, nakita niya ang kanyang hipag. Nakapost ang bonggang birthday ng pamangkin. Balloons, catered food, magagarang dekorasyon, at meron pang caption ito. "Blessed Mommy, love you anak. Kahit mahirap, pipilitin natin para maging bongga ang life mo." Napangiti si Andrew, pero hindi yun masayang ngiti. Merong kirot. "Ako naman ang nagpumilit," bulong niya sa sarili. "Ako ang naghirap para doon." Hindi niya kinausap ang kanyang kapatid o hipag, ni hindi niya pinarinig. Pero may kung anong nabaling sa loob niya. Parang may nabasag na manipis na salamin, na matagal nang bawas ang tibay dahil sa taon-taon, buwan-buwan, at araw-araw na paghingi at pag-asang ipinapasan sa kanya. Isang madaling araw, nakaupo siya sa bintana ng barracks, humihigop ng malamig na kape, habang pinagmamasdan ang labas. Tahimik ang syudad, pero sa puso niya, maingay ang pagod. Isang pagod na hindi lamang dahil sa trabaho o pera, kung hindi yung uri ng pagod na bumubura ng tingin niya sa sarili. Doon niya unang naisip, hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ako mauubos para sa mga ayaw matutong tumayo sa sarili nilang mga paa? At sa sagot na hindi niya masabi, nagsimulang mabuo ang ideya ng paglalagay ng hangganan, hindi bilang paghiganti, kung hindi bilang pagprotekta sa kanyang sarili. Ang unang hakbang ni Andrew ay hindi dramatiko. Walang sigawan, walang confrontation, walang post sa social media. Tahimik lang, isang payak pero matatag na desisyon na maglalagay ng pagitan. Hindi para magdamot, hindi para tumalikod, kung hindi para huminga, para mabawi ang sarili na unti-unting nauubos, at para na ring makapagturo ng isang aral na para bang hindi nila natututunan. Nagsimula ito sa hindi niya kagad pagre-reply. Kung dati ilang minuto lang ay sumasagot na siya, ngayon ay ilang oras na, minsan pa nga ay araw, bago siya makapagresponde. Hindi para pahirapan sila, kung hindi para hindi na siya maramdaman bilang palaging available. Noong unang linggo, walang napansin, pero pagdating ng pangalawa, nagsimulang magtaka ang kanyang pamilya. "Andrew, busy ka ba?" Message ng kanyang mama.
"Pa-load naman ako," sabi ng isa niyang kapatid. "Uy, bakit hindi ka nagre-reply?" tanong ng isa pa. Hindi niya sila sinagot kaagad at doon na nagsimulang sumulpot ang mga bati na may halos inis. "Nagbago ka na." "Umiiwas ka na kasi may pera ka na. Lumalayo ka na sa pamilya." Kung dati, matagal niyang pinag-iisipan ang mga salitang ganito at lagi siyang nababalisa. Ngayon ay mas pinili na niyang manatiling kalmado. Hindi ito patungkol sa pera. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na ito ay patungkol sa pagprotekta sa sarili niyang pagkatao. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi niya sa kanyang pamilya na may bago siyang schedule at hindi kaagad siya makapagre-reply. Totoo, pero hindi yon ang buong dahilan. Nais niyang unti-unti nilang matutunan ang sariling pagbangon. Ayaw niyang tuluyan na masanay ang mga ito na palagi na lamang umaasa sa kanya. Lalo na sa mga bagay na kayang-kaya naman nilang gawan ng paraan. Pero hindi iyon naiintindihan kaagad ng kanyang mga magulang. Ang nanay niya, na likas na maawayin sa iba at mabilis maawa sa anak na humihingi, ay sumama ang loob. "Parang hindi ka na namin kilala," sabi nito, nang minsang ito ay napatawag. Ang kanyang ama naman, bagaman tahimik lang, ay meron pa ring nasabi sa kanya. "Nagtatampo ka ba, anak? Kung may problema ka sabihin mo." Hindi nagtatampo si Andrew. Para sa kanya, ang boundary ay hindi pagtatampo. Yon ay pangangalaga. Pero mahirap yon ipaliwanag sa mga pamilyang hindi sanay sa konseptong yon. Mas lalong pinahirapan ang sitwasyon nang magsimula ang mga parinig sa social media. Mga post na katulad nito. "Ang hirap pag may pamilyang nakakalimot." "Umangat lang ng konti, nag-iba na kaagad." "Sana bumalik yung dating ikaw." Alam ni Andrew na para yon sa kanya. Hindi man nakalagay ang kanyang pangalan, kilala niya ang tono nila, ang estilo, at ang timing. Pero imbes na sumagot, pinili niyang manahimik. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng malasakit. Isa itong panawagan. Isang tahimik na panawagan para sa kanyang pamilya na harapin ang buhay ng hindi nakaasa palagi sa kanya. Habang lumalayo siya ng kaunti, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat na unti-unting bumababa. Nakakakuha siya ng oras para magpahinga, para mag-ipon, para magdagdag ng skills. Nag-enroll siya sa online training, nagbabasa ng financial books, at natutong magtabi para sa hinaharap. Ang presyon sa dibdib niya ay tila ba gumaan. At hindi naging madali ang lahat. Masakit. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik dahil sa pakiramdam niya'y siya ang masamang anak. Pero paulit-ulit niyang nililinaw sa isip. Hindi ako lumayo dahil ayaw ko sa kanila. Lumayo ako dahil mahal ko sila. Dahil kailangan nilang matutong tumayo ng hindi palaging nakaasa sa akin. At sa likod ng katahimikang yon, unti-unting nagsimula ang bagong takbo ng buhay. Bawat hakbang niya palayo ay patungo sa mas matatag niyang sarili at sa pagbabago ring hindi inakala ng kanyang pamilya. Pagdaan ng mga buwan, unti-unting nag-iba ang takbo ng buhay ni Andrew. Nang nagsimula siyang maglagay ng hangganan, parang biglang lumuwag ang mundo. Hindi dahil naging madamot siya, kung hindi dahil natuto siyang pahalagahan ang kanyang sarili, oras, lakas, pera, at dignidad. Sa trabaho, napapansin siya ng manager nila dahil palaging masipag at tahimik na maasahan. Hindi siya reklamador, hindi siya tumatakas, hindi rin siya nag-aabang ng papuri. Basta't ginagawa lang niya ang trabaho niya ng maayos. Kaya hindi nakapagtataka ng isang araw, tinawag siya ng manager para sabihing may promotion siya bilang isang shift supervisor. Hindi man niya ipinost sa social media, napangiti siya ng malalim. Ito pala ang pakiramdam ng umaangat, nang hindi nakakadena sa ibang tao. Pinaghandaan niya ang bagong responsibilidad. Nag-aral siya ng leadership skills sa YouTube.
Nag-enroll sa basic accounting course online. Gumawa ng spreadsheet para sa budget at savings. At sa unang pagkakataon, nagawa niyang magtabi ng pera para sa sarili, hindi para sa pakiusap ng iba. Habang lumalago ang karir niya, may isa pa siyang tahimik na pinagtatrabahuan. Isang maliit na online business. Mula sa ipon, bumili siya ng ilang items na ibinebenta niya sa mga kababayan sa abroad. Hindi yon bonggang negosyo, pero sapat para makadagdag sa savings niya. Hindi niya ito pinagmamalaki sa kanyang pamilya. Ayaw niyang may masabi na, "Uy, tulungan mo naman kami dyan oh." Gusto niyang may bagay siyang kanya lamang. Habang tahimik siyang umaangat, nakikita naman niya sa social media ang buhay ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Nakaupo siya minsan sa maliit na mesa sa staff house habang nag-i-scroll. Tinitignan ang mga photos ng hipag niya. Mga selfie sa kainan na hindi naman nila kayang bayaran kung hindi utang. Mga caption na, "Living the life." Kahit halata namang ang background ay paupahan lang. Mga larawan ng pamangkin na nakabongga ang handa. Kahit wala namang stable income ang magulang. Hindi niya ito kine-question. Hindi siya nagagalit, pero nalulungkot siya sa pagpapanggap. Bakit pa kailangan nilang iplis ang mundo? Tanong niya minsan habang inaantok. Kung sana nagagamit nila ang energy na yan sa pagtatrabaho o pagbuo ng pangarap, mas gaganda pa sana ang buhay nila. Hindi siya nanghusga. Para sa kanya, lahat ng tao ay may sariling paraan para harapin ang kahirapan. Pero masakit isipin na ginagawang trophy ng ilan ng pera niyang pinaghihirapan sa abroad. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutang tumulong sa tamang paraan. Kapag may totoong emergency, tunay, hindi gawa-gawang drama, tumutulong pa rin siya kahit wala nang nakakaalam. Hindi niya ito ipinopost. Hindi niya ipinagmamalaki sa grupo. Dahil sa puso niya, alam niyang mabuti siyang tao kahit hindi yon nakikita ng iba. Taon ang lumipas ng tahimik. Tahimik ang aral. Tahimik ang paglago. Tahimik ang pag-angat. Hindi siya nagpaparamdam sa pamilya. Hindi rin sila nagpapadala ng mensahe kung hindi mga parinig sa Facebook. Pero habang sila'y abala sa drama at pagpapakitang tao, si Andrew ay abala sa tunay na pagbabago. Minsan, ay nauupo siya sa balkonahe ng staff house. Pinapanood ang lumulubog na araw. May tanong sa isip niya na paulit-ulit na bumabalik. Mahal ko pa rin ba sila? Oo. Namimiss ko ba sila? Oo. Babalik na ba ako para buhatin ulit sila? Hindi. Hindi dahil wala siyang puso, kung hindi dahil sa wakas, natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili. At doon nagsimula ang tunay na pag-angat. Hindi maingay, hindi pinagmamayabang, pero totoo. Sa pagitan ng mga araw na yon, hindi niya alam na may paparating palang pangyayaring gugulo sa tahimik niyang buhay. Isang balitang yuyugyog sa puso niya at magbabalik sa kanya sa pamilya sa paraang hindi niya inaasahan. Isang ordinaryong araw yon para kay Andrew. Maagang shift, maraming customers, paulit-ulit na trabaho. Pagod siyang umuwi. Bit-bit ang grocery pang isang linggo. Nang biglang nag-vibrate ang kanyang phone. Akala niya isa na naman itong promo message o reminder ng app na hindi naman niya binubuksan. Pero nang makita niya ang pangalan ng nag-message, napahinto siya. Nay Almira, kapitbahay. Matagal niya na itong hindi naririnig. Si Aling Almira, ang kapitbahay nilang matagal nang ginagawang pangalawang nanay ng buong magkakapatid. Kinabahan siyang binuksan ng mensahe. Andrew anak, pasensya na kung ako pa ang nag-message sa'yo ha. Pero kailangan mong malaman na aksidente si Rafi, yung anak ng kuya mo. Nasa ospital. Malala raw ang lagay. Wala daw pang deposit. Hindi ka nila matawagan. Parang huminto ang mundo niya. Tumigil ang paghinga niya. Si Rafi. Si Rafi ang pamangkin niyang laging nakasunod sa kanya kapag umuwi siya sa Pinas.
ang batang laging nakayakap sa binti niya tuwing may pasalubong siyang tsokolate. Ang batang unang tumatawag ng Tito Andro sa kanya. Nanginig ang kamay ni Andro habang paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe. Hindi nila ako kayang tawagan? O ayaw lang nila akong tawagan? Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Agad siyang tumawag kay Aling Almira. Aling Almira, ano pong nangyari? Kamusta na po si Rafi? Nasaan sila mama? Ang sagot ng matanday, halatang pikil ang emosyon. Anak, dadalas raw sa hagdan ng pamangkin mo. Malakas ang pagkakabagok. Kailangan ng malaking halaga para sa CT scan at admission. Wala silang pera. Hindi rin daw nila alam kung dapat ka bang istorbohin kasi. Ayun, alam mo na. Alam niya dahil naglagay siya ng boundaries. Dahil tumahimik siya. Dahil hindi siya naging available tulad ng dati. Nahihiya ang kanyang pamilya sa kanya. Nahihiyang humingi ng tulong. Pero para kay Andro, ang pride ay walang puwang pag ang buhay na ang nakataya. Aling Almira, anong ospital po? Saan ito? Pakisend po ng details. Wala pang 5 minuto ay tinawagan na niya ang ospital. This is Sandro Velasquez, sabi niya sa nurse. Ako po ang mag-aasikaso. Paki-admit po kaagad ang bata. Sagot ko po lahat ang initial billing. I will send payment now. Inilakad niya ang bayad. Hindi na nagtanong. Hindi siya nagpadalos-dalos. Hindi rin siya nagkuripot. Ginamit niya ang kanyang ipon na dapat ay para sa isang maliit na negosyo. Walang halong panghihinayang. Dahil sa sandaling iyon, hindi bilang breadwinner ang gumana sa kanya, kung hindi bilang tito, bilang pamilya. Pagkatapos magbayad, saka pa lamang pumasok ang mabigat na pakiramdam. Bakit hindi nila sinabi sa akin? Bakit kailangan ko pang malaman sa ibang tao? Naupo siya sa gilid ng kama, napahawak sa noo. Hindi siya galit, masigit pa roon. Sapagkat ito ay masakit para sa kanya. Nakakahiya para sa kanila. Pero para sa kanya, masakit na maramdaman na parang siya na mismo ang tinanggal sa kanilang pamilya. Habang nakayuko siya, biglang nag-message si Almira. Anak, nagulat sila nang malaman na ikaw ang nagbayad. Tahimik lang sila dito. Hindi makatingin sa akin. Hindi nila alam kung paanong harapin ang hiya nila. Napapikit si Andro. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero isang bagay ang malinaw. Sa kabila ng pananahimik niya, sa kabila ng distansya, sa kabila ng mga parinig, kapag tunay ang pangangailangan, lalong-lalo na kapag buhay ang kapalit, hindi kailanman magdadalawang isip ang puso niya. Sapagkat hindi pera ang sukatan ng pamilya, kung hindi malasakit. Tahimik ang buong bahay ng mga Velasquez. Noong araw na yon, walang maingay na usapan. Walang post sa social media. Walang pagyayabang. Tanging ang mahinang humuhugos na hangin sa bintana at ang kaba sa dibdib ng bawat miyembro ng pamilya ang siyang maririnig. Nakalabas na sa panganib si Rafi. Ayon sa doktor, matagal-tagal pa ang gamutan. Pero ligtas na ang bata dahil agad na naasikaso ang admission, test at gamot. Lahat ng ito ay dahil sa bayad na ipinadala ni Andro. Ang perang ilang taon niyang pinag-ipunan para sana sa maliit na negosyo ay naglaho sa isang iglap. Ngunit para kay Andro, yun ang pinakamadaling desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Sa kabilang banda, para sa kanyang pamilya, yun ang araw na bumalik sa kanila ang buong bigat ng katotohanan na ilang taon na nilang iniiwasan. Nakaupo ang kanyang ina sa gilid ng kama ni Rafi. Hawak ang kamay ng apo. Halata sa mata niya ang pulang bakas ng pag-iyak. Narinig niyang nag-uusap ang mga nurse na, Nako, buti may kamag-anak na tumulong. Kawawa naman ang bata. Buti na lang at hindi umabot sa kritikal. At ang tanging pumasok sa isip niya ay ang, hindi ang anak kong nariyan, kung hindi yung anak kong sinaktan namin. Dahil sa pang-aabuso, sa kabutihan niya.
Ang kanyang ama naman ay nakatayo sa may pinto, nakayuko. Nilalaro ang daliri sa sombrero niya. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang hiya. Siya pa naman ang madalas na magsabi noon, "Pag may kailangan kayo, tumawag lang. Si Andrew ang bahala dyan." At yun pala, ang isa sa pinakamalaking kasalanan niya. Ang gawing default provider ang kanyang anak na halos hindi nagkakaroon ng buhay para sa sarili. Sa labas naman ng ospital, tahimik na nakaupo ang kuya ni Andrew, ang ama ni Rafi. Hindi makatingin sa kahit sino. Hindi makapalag, walang masabi. Dahil sa lahat ng parinig, sa lahat ng pagyayabang ng asawa niya, sa lahat ng pag-asa sa kapatid nila, siya ang unang nagkulang. Siya ang ama. Siya ang dapat sumalo. At ngayon, halos wala man lamang siyang pambayad sa unang reseta. Ang hipag naman ni Andrew, na laging aktibo sa social media, ay hindi makapag-post, hindi makagawa ng kahit isang update, hindi makapag-feeling blessed o mommy duties. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakahanap ng anggulo na magandang kuhanan. Dahil ngayon, wala siyang may pagyayabang, wala siyang may papakitang bongga. Sapagkat ang tanging meron siya ay ang katotohanan. Buhay ng anak niya ang naligtas dahil sa taong ilang taon niyang pinaparinggan sa social media. Ipinagkakalat niyang nagdadamot ito at walang pakinabang. Pero napahiya siya. Habang nakaupo sila sa waiting area, biglang may dumaang usapan ng mga kapwa nila magulang. "Ang bait naman ng kapatid. Sana ganyan din ako tratuhin ng pamilya ko." Ang swerte nila, no? May kapamilyang ganun karesponsable. Mga salitang agad na tumama sa kanila. Parang isang sampal. Parang panggising ng katotohanan na pilit nilang tinatakasan noon. Hindi sila maganda sa kwento. Sila ang naging pabigat. Si Andrew ang naging haligi. Pero sila pa ang nagsabing nagbago siya. Sila pa ang nagparinig. Gayong sila naman ang walang silbi. Unti-unting pumatak ang luha ng kanyang ina. "Anak, ano bang nagawa namin sa iyo?" Bulong niya. Walang sumagot. Ang katahimikan ang naging tugon. At sa gitna ng katahimikan, doon lang nila naramdaman ang bigat ng mga taon. Ang mga taon ng panlalamang, pangingialam, parinig at pag-asa sa isang taong hindi na sana dapat buhatin ng lahat. Hindi kaagad nila kinontak si Andrew. Hindi nila alam kung papaanong magsisimula. Hindi nila alam kung sapat pa ba ang sorry para sa lahat ng sakit, sa lahat ng parinig, at sa paglayo nilang sila mismo ang may gawa. Pero isang bagay ang malinaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi si Andrew ang dapat na kumilos. Sila na ang may utang. Sila na ang dapat na gumising. Sila na ang dapat na magbago. At yon ang unang araw na tunay silang napahiya, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa katotohanang hindi sila naging mabuting kapamilya sa taong nagmahal sa kanila, nang higit pa sa sarili nito. Kinabukasan, habang papalabas ang kanyang nanay sa ospital para bumili ng gamot na kailangan ni Rafi, bigla siyang natigilan nang makita niya si Andrew sa may dulo ng hallway. Nakasandal ito sa padera. Nakasombrero. May dalang maliit na paper bag na halatang naglalaman ng pagkain para sa bata. Isang simpleng gesture na dati ay hindi nila pinapahalagahan. Hindi nila inaasahan ang pagdating nito. Hindi siya nagsabi, pero naroon siya. Kasabay ng paglapit ng kanyang ina, ay biglang pagbigat ng dibdib niya. Kasi ngayon lang niya tunay na nakita kung gaano kapayat si Andrew. Hindi sa katawan, kung hindi sa mata. Wala na ang dating sigla. Wala na ang dating ngiti. Para bang ilang taon siyang mag-isa at hindi ito napansin ng sarili niyang pamilya. "Andrew?" Halos pabulong na sabi ng kanyang ina. Tumangulang ang binata. Walang halong lamig, pero wala ring init. Neutral lang. Parang pagod lang. Dinalan ko si Rapi ng favorite niyang sopas. Mahina niyang sabi. Hindi na napigilan ng kanyang ina ang pumatak ang luha. "Andrew anak,
Patawad. Pero imbes na sagutin, tinignan lang siya ni Andrew ng diretsyo. Hindi masungit, hindi galit, pero totoo. Huminga siya ng malalim. Ma, hindi ko po kailangan ng sorry nyo. Hindi rin ako naghahanap ng paliwanag. Tumingin siya sa hospital room kung saan naroon ang kanyang pamangkin. Ang importante, maayos na si Rafi. Pero lalong napaiyak ang kanyang ina. Kasi yon ang nakasanayan nila kay Andrew. Uunahin ng pamilya kahit hindi na siya okay. Kahit sugatan na. Kahit paulit-ulit siyang inuubos. Andrew, sobra na ang mga nagawa namin sa'yo. Hindi ka namin trinato ng tama. Hindi ka namin pinakinggan noon. Ginawa ka naming ATM. Nanginig ang boses ng kanyang ina. At hindi mo deserve ang lahat ng ipinakita namin sa'yo, anak. Tahimik, parang tumigil ang hangin sa pagitan nila. Matagal bago nagsalita si Andrew. Ma, nagpapasalamat ako na sinabi mo yan. Sa unang pagkakataon, hindi niya iyon sinabing may galit. Hindi rin may pait, pero may layo. Isang distansyang sila mismo ang lumika. At hindi yon kayang burahin ng isang sorry lang. Bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas ang kuya niya. Hawak ang reseta. Pagkakita kay Andrew, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang kanyang kapatid na ilang taon niyang kinalimutan. At hindi niya tinrato ng maayos. At pinaringgan pa niya sa social media. Andrew, nakauwi ka na pala. Mahina niyang bati. Hindi kaagad nagsalita ang binata. Kamusta si Rafi? Stable na siya. Salamat sa iyo bro ha. Kung hindi dahil sa... Hindi na naituloy pa ng kanyang kapatid ang kanyang sasabihin. Huwag mo nang ituloy kuya. Putol ni Andrew. Pero magaan ang tono. Ang mahalaga, buhay ang pamangkin ko. Pero nakakahiya sa'yo. Ilang beses kitang... Hindi na natin kailangan pang pag-usapan ngayon yan, kuya. Huwag mo nang ituloy. At doon, bigla itong napaupo. Para bang lahat ng bigat ng konsensya ay bumagsak. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Nanginginig ang balikat. Hanggang sa marinig nila ang isang humahabol na boses. Daddy, Tito Andrew. Ito ay si Rafi. Gising na at naka-wheelchair. Tinutulak ng nurse. Pagkakita kay Andrew, kumislap ang mga mata ng bata. Tito, salamat po ha. Napangiti si Andrew. Isang ngiting matagal nang nawala. Lumapit ang bata. Niyakap ang kanyang tiyuhin. Mahigpit. Walang pagdadalawang isip. Walang takot. Walang bahid ng komplikasyon ng matatanda. At doon sila tuluyang nabasag. Ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang kapatid at ang hipag niya. Pati na rin ang iba pa niyang mga kapatid. Sabay-sabay na napaiyak. Kasi doon nila nakita ang katotohanan. Si Andrew ang naging tahanan ng pamilya. Naging sandigan. At naging provider. Habang ang pamilya niya ay sumama pa ang loob sa kanya. Pero ngayon ay isisingsisa sila. Hindi nila alam kung papaanong babawi. Hindi nila alam kung sapat pa ba ang mga salita. Pero isang bagay ang malinaw. Handa na silang magsimula. Hindi para kunin muli si Andrew, kung hindi para ibalik ang pananagutan at pagmamahal na sila mismo ang siyang unang dapat na nagbibigay. Handa na silang magsikap para sa kanilang mga sarili at pamilya. Ipinangako nila sa kanilang mga sarili na hindi na nila iaasa ang lahat kay Andrew. Lumipas ang 6 na buwan mula ng aksidente ni Rafi. Hindi naging madali ang lahat. Hindi ganoon kabilis ang pagbabago ng pamilya na sanay umasa, magsisi, pero hindi kumikilos. Ngunit sa pagkakataong iyon, ibang klase ang pangyayaring dumaan sa kanila. Ibang gising, ibang hampas ng konsensya, at higit sa lahat, iba ang taong tinamaan ng pinakamalakas, ang mismong pamilya ni Andrew. Sa una awkward, hindi nila alam kung papaano muling lalapitan si Andrew. Hindi sila makapag-chat bigla. Hindi sila makapagsabi ng pahingi naman.
gaya ng dati. Kahit simpleng tanong na, kumain na, para bang tinik sa lalamunan nila. Sanay kasi silang walang iniintinding ganitong bagay noon. Pero sinubukan nila, unti-unti, ang kanyang ina. Sa halip ng mga lumang mensaheng humihingi ng padala, nagsimulang mag-chat ng, Anak, kamusta ang araw mo ngayon? Na-stress ka ba sa trabaho mo? Nagtitinda na ako ng gulay ngayon, anak. Kahit papaano ay nakakaipon naman. Ikaw kaya, kamusta ka dyan? Sana nasa maayos kang kalagayan. Bumalik na kasi si Andrew sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Kaya naman sa messenger na lamang ulit sila nakakapag-usap. Ang kanyang ama naman, dati halos walang pakialam sa emotional burden ni Andrew. Ngayon ay nagsimula ng magpakita ng effort. Hindi siya madaldal, pero nagsasend siya ng mga maikling voice messages. Mag-ingat ka sa trabaho, anak ha. Magpahinga ka naman, wag puro trabaho lang. Ang kanyang kuya naman na dati puro hingi at puro reklamo ay nagsimula ng maghanap ng racket, delivery, construction, at pati na rin side jobs. Hindi siya humingi ng pera kay Andrew. Ang tanging mensahe niya minsan, Bro, gusto kong bumawi kahit papaano. Hindi ko man kayang singlaki ng nagawa mo pero ayokong maging pabigat ulit. Ang hipag naman niya, ang dating pala post at social climber, ay unti-unti ring natauhan. Nawala ang mga bonggang caption, nawala ang pag-glam shots, napalitan iyon ng mga simpleng larawan ng pamangkin habang ito ay gumagaling. Grateful life, family learning. At si Andrew, tahimik pa rin, simple pa rin, maingat pa rin. Hindi siya kaagad bumalik sa dati. Hindi siya nagpapadala kaagad ng pera kapag may gusto ang mga kapatid. Hindi siya bumalik sa pagiging superhero. Nasolve lahat ng problema ng pamilya. Pero hindi rin siya nanlamig. Hindi rin siya nagtanim ng galit. Gaya ng dati, tumutulong siya kapag totoo ang pangangailangan. Pero ngayon, may mga hangganan na. May respeto sa sarili at may direksyon ng buhay. At may isang bagay siyang hindi inaasahan. Unti-unti niyang naramdaman ng kapayapaan na matagal niyang hindi naranasan. Hindi dahil nagbago ang pamilya sa isang iglap, kung hindi dahil natutunan nilang lahat ang parehong aral. Ang pagmamahal, para maging tunay, kailangan may kasamang responsibilidad. Ang sakripisyo, para maging makabuluhan, hindi kailangang abusuhin. Ang kabutihan, para manatili, ay kailangang protektahan. Isang gabi, nag-video call sila. Kompleto. Kabilang si Rapi na masigla na ulit. Magulo, maingay, pero totoo. Umuwi ka kapag may time ka, tito ha? Sigaw na Rapi. Kapag ready ka na, anak. Sabi naman ng kanyang ina. Hindi namin minamadali, anak. Dagdag pa ng kanyang ama. At hindi ka na namin uubusin, bro. Sabi naman ng kanyang kuya. Napangiti si Andrew. Hindi malaki, hindi madrama, pero totoo. Babalik ako, sagot niya. Hindi para suportahan kayo gaya ng dati. Kung hindi para bumuo tayo ng mas maayos na pamilya, pantay-pantay, may malasakit at may respeto. At doon niya naramdaman, sa unang pagkakataon, na hindi na siyang mag-isa lumalaban. Ito ang simula ng bagong kabanata. Hindi perpekto pero patas. Hindi enggrande pero totoo. At higit sa lahat, pamilya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang pagtulong ay mabuti, pero hindi ito dapat maging pader ng sariling kalayaan. Hindi masama ang magmahal at magsakripisyo para sa pamilya. Pero kapag ito'y nagiging dahilan para maubos ka, hindi na yun pagmamahal. Ito ay pagpapabaya sa sarili. Ang tunay na malasakit ay hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat, kung hindi sa pagtuturo ng pagiging responsable. Minsan, ang pinakamabuting tulong ay hindi pera, kung hindi ang paghilom, paglayo, at pagpapahintulot na matuto ang mga tao sa sarili nilang pagkakamali. Ang hangganan na hindi kawalan ng pagmamahal, kung hindi paraan upang mapanatili ito.
Hindi ka masamang anak o kapatid kapag nagset ka ng boundaries. Ito ay patunay na may respeto ka sa iyong sarili at gusto mo ng mas maayos na relasyon. Hindi patay sa pang-aabuso, kung hindi sa pantay-pantay na responsibilidad. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.